focus kanina yung character ng Vice President, hindi ba? Ang sa akin, hindi ba, the thing speaks for itself. Yung kanyang Res pananakot dun ipsa sa President. loquitur. Kaya nga kaya sinabi ko, Christian and Ronald, na ang ground na yan, yung threats, ay pinakamalakas yan eh. Kasi nandyan yung mismo yung ebidensya, si VP Sara mismo yung ebidensya, sa bibig niya mismo yan, yung threat, at authenticated yung video, na authenticate ng NBI. So hindi ito imbento at hindi rin biro-biro yan kasi mismo nga sa bibig ni VP Sara na no joke, no joke. What more can you ask as evidence? So that is evidence of the first order. That is direct evidence. So yan po para sa akin pinakamalakas at kasama na rin at pangalawa yung sa unexplained wealth dahil nga dun sa mga AMLAC records ng mga suspicious and covered transactions. So kung iaano natin nga Ako nga kung nahihiya pag naririnig ko yung mga abogado niya eh. Nahihiya ako para sa kanya eh. No? Dahil hindi ko alam kung saang sako ng gaw-gaw pinagpupulot yung mga depensa laban sa kanya ng kanyang mga abogado. No? When daw, others daw. Tapos dumaan lang daw. Tapos joke lang daw. No? Grabe, no? Grabe. No? Nagmumukhang matalino yung host eh. Nagmumukhang matalino yung host kumpara sa kanyang mga abogado. No? Alam mo, Congresswoman, ang ganda ng usapan natin kanina eh, no? May laman, substantive. Pero nung may pumasok na iba yung ano eh, na iba yung tenor eh, no? Kanina maayos yung usapan namin, sa totoo lang. I'm sure tumataas yung self-esteem ng host pag napapanood niya yung mga abogado. Pero nga, sige pag-usapan natin yan, no, Congresswoman, no? Yung others na palusot nitong grupo ni Vice President Sara Duterte. Ubra ba yung palusot na yun? Hindi po. Nakakatawa nga. And then nakakaloko rin. Nakaka-insulto. Kasi nung previous years, from 2006 or 2007 up to 2018, meron silang entries na cash on hand or cash in banks. Tapos bigla from 2019 all the way to 2024, wala na yon. And ano yon? So palusot talaga yan na nasa others na lang. Ang image ko, nakalubog sa kumunoy si Sara, nagtatampisaw, lalong lumulubog sa kanyang pagdepensa. Tapos yung mga abogado niya, tinutuntungan pa siya sa ulo. Kaya mas lalo siyang lumulubog sa kumunoy. No? Sana naman, medyo challenging naman yung depensa. Lalo na kung kayong kaharap. At saka si Kong Luistro, at saka si Chel Jokno, at saka si Percy Sendanya. No? Sana naman galing-galingan nila para pawisan naman kayo ng konti. Parang pinapanood ko kayo, parang bored na kayo doon sa mga abogado at saka mga kakampi ni Sara eh. Hindi naman. Congresswoman, alam ko pero I just really have to prepare kasi nga endorser nga po ako nung sa Valle et al. Complaint. At kahit alam ko na karamihan naman ay boboto for existence of probable cause. Kasi nakita naman natin yan sa nakaraang mga hearings noong April 14, April 2022, lalo na noong April 22. Talaga namang marami tayong nakuha, yung sa AMLAC, diba? And then sa Ombudsman, yung sa SALN, ay alam ko na ang magiging resulta ay majority, karamihan ay talagang naboboto ng finding of probable cause. Pero yun na nga, kailangan mag-prepare pa rin, lalo na itong summation, para maintindihan ng mga nanonood. And kaya nga, aside nga from my own presentation na meron po akong PowerPoint presentation, minarapat din po namin na magpakita ng video para mas lalong maintindihan. Alam nyo naman ngayon, di ba, yung mga visuals, yun ang mas effective. Na hindi kasi siya boring na pakinggan o panuorin. Pero that was really a summary actually of the summation which I made. And even the summation, I tried to do it, I tried to condense it. Kasi ayaw ko namang mabore yung mga nanonood at nakikinig kung napakahaba nung aking presentasyon. And I tried to really limit it dun sa mga pinaka-significant na mga points. Last year, di ba, dapat kasama kayo doon sa House Prosecution Team.
kung natuloy po yung trial sa Senado, no? Ngayon po kasi, mukha namang expectation ay may impeach muli yung Vice President. Pero kung sakasakali po na umabot niya sa Senado, would you still be part of the prosecution team? I will consider that, but I will make the final decision in due time. Magkakaroon ng decision yan kung ma-impeach na talaga sa plenary sa House at mag-appoint ang House ng panel of prosecutors. So kung i-offer po yan sa akin ulit, then I will consider it. Just like last time, nung unang in-offer po yan, natatandaan ko po, tumawag pa nga ho noon si former Speaker Martin Romualdez at nagtanong if I'm open to that. And ang sabi ko, I'm open, I'm considering that. Pero wala naman akong final decision pa at that point. At hindi nga natuloy yung last time. So ngayon, and confident kami na makakakuha nga ng at least 1/3 vote sa plenary para talaga ma-impeach na siya at ma-adopt na yung articles of impeachment na dadalhin sa Senado, I will again decide at that point kapag in-offer na po sa akin yan. Kita ko yung sagot ng kanyang mga taga-suporta online. Kine-claim nila na mali yung appreciation doon sa sinabi ng AMLAC na 6.7 billion worth of bank transactions combined for the Vice President and the husband. Okay? Ilang beses na rin po natin ipaliwanag yan dito sa programa. Pero from your vantage point as part of the committee that looked into this, no? Bakit ba kagimbal-gimbal yung amount na yon, lalo pag ibabangga doon sa kanya mga SALN na dineclare at saka yung mga hindi dineclare na cash deposits at saka cash in bank? Yes, kasi yung latest SALN yan, yung 2024, 88 point something million lang. And then 6.7 pala dapat yan. Yung inflow and outflow. And yung inflow, yung pagpasok ay 4.4. Ang laki-laki. Hindi pwedeng sabihin na dumaan lang sa accounts. Ang malinaw, pumasok yung mga malalaking pera na yan. Milyon-milyon ng pera, lalo na yung mga sa 2007 and up to 2015 or 2016, ay milyon-milyon yung mga pumapasok. Saan nanggaling yon na hindi naman dinedeclare sa SALN? Kaya hindi pwedeng sabihin na bloated. Yes, yung 6.7, yun na yung kalahatan, pero hindi pa nga yan eh. Baka hindi pa nadidiscover yung iba. It could be more than 6.7 billion. Yun lang yung doon sa mga na-flag na mga suspicious and covered transactions. What if meron mga hindi pa na-i-report na mga covered and suspicious transactions? So we might just be seeing here the minimum of that. So totality nga po so far, yung mga nadiskubre, yung mga na-flag, yung mga na-report, but it doesn't mean yan na yan. Ang importante, may mga pumasok na malalaki na makagimbal-gimbal na mga amount na ang tanong natin, saan nanggaling yan na totally, very manifestly disproportionate sa kanyang sahod noon ng Vice Mayor, Mayor of Davao City, and kahit na as Vice President, saka kung ano man ng mga lehitimong businesses. Kaya nga importante rin yung naging findings nung sa SEC, nung tiningnan yung mga audited financial statements ng mga business entities na supposedly may interest yung mag-asawa, halos mga palugi, mga nalugi naman pala. So wala palang mga pinanggalingan ng mga businesses yung kita na yan o mga pinasok sa bangko. And then nandyan din yung revelation ni former Senator Sonny Trillanes na yung iba doon ay galing pala doon sa alleged drug lord na si Sammy Uy. So hindi pwedeng maliitin. Ano man yung tamang amount? Is it 6.7? Is it more than 6.7? Is it less than 6.7? Bilyon-bilyon pa rin yan eh. Yung mga natira, yung mga inflow na walang corresponding outflow ay bilyon pa rin, malaki pa rin, a lot of explaining to do on the part of VP Sara na hindi naman niya ginagawa kasi hindi naman siya umaharap, iniisnap niya po ang proceedings ng Justice Committee. Opo. Ito kasi ang purpose ito yung tanggalin sa pwesto yung Vice President because of the commission of certain impeachable offenses. Pero
pwede rin po bang i-push ito toward prosecution later on because of Certainly. corruption? Ang context po nito, di ba, public official siya. Kung meron pumapasok na mga ganong amount sa kanyang mga bank accounts at hindi maipaliwanag, hindi ba cause for a possible case of corruption yun? Oh yes, definitely. Graft and corruption, pwede ring plunder sa laki ng amount. At pwede rin kasi nga may presumption ngayon ng ill-gotten kasi unexplained, hindi ma-explain ng SALN. At posibleng hindi rin ito ma-explain doon sa mga ITR records niya na hindi pa nabuksan kanina. So, manifestly disproportionate sa salaries, sa income, o sa kung ano man na business na meron ay may presumption of ill-gotten at pag hindi yun ma-dispute, pag hindi yun ma-explain, then papasok din nga dyan yung possible forfeiture. So the filing of criminal cases, hindi po yan na-obviate o hindi po yan mapipigilan dahil nga po sa sinabi mo, Christian, na hanggang removal lang naman ito from office as Vice President at disqualification from further holding public office. Pero yung liability, whether it's civil or criminal or administrative, nandyan pa rin. Malinaw po yan sa Constitution that it does not absolve the impeached official from any such liabilities, lalo na yung criminal liability. Ano po pala tingin niyo rito sa final na kaso ng asawa ni Vice President Sara Duterte for the supposed violation of his rights under the data privacy, the AMLAC law, at saka yung secrecy of bank deposits? Unang-una, wala naman po kaming linabag dyan. Yung sa secrecy of bank deposits law, sa AMLAC, sa data privacy. Dahil nga po, ang cases of impeachment ay nag-exempted po yan. Ito po ay of supreme constitutional status, yung impeachment, na hindi pwedeng pigilan o hindi pwedeng maapektuhan ng mga ordinaryong batas. At alam nyo, yung pagsampa na yan, para bang inaamin na rin ni Attorney Carpio, ni Meneses Carpio, na meron nga silang mga ganon na mga transaksyon sa bangko. Kasi hindi naman niya yung kini-question. Kini-question niya yung pagpapas sa publiko. At sinasabi niya, kung sinasabi ng mga defenders nila, na iba namang tao si Carpio, private citizen siya, hindi ba mag-asawa sila? Hindi naman annulled yung marriage nila, hindi naman sila divorced, o hindi naman sila nagkaroon ng prenuptial agreement na hiwalay ang kanilang tinatawag na property regime. So this is co-owned because this is conjugal. At hindi pwedeng yan ang dahilan kasi kung ganyan ang mangyayari, lahat ng mga talagang magko-commit ng corruption, ng plunder, Itatago din sa asawa. Itatago sa asawa o sa anak. Diba? So hindi po pwede yan. Hindi po yan ang intensyon or espiritu ng batas. Kaya kasama po ang asawa. Ang ari-arian ng asawa, which is considered conjugal. Tsaka parang ganito po ba yan? Kung hindi naman sa akin yung bank deposits na yan, tsaka yung bank transactions na yan, bakit ako magre-reklamo? Yun na nga. The fact na nagreklamo ako, ibig sabihin na-acknowledge ko na akin yan. Precisely. Ganun nga. Parang inaamin na rin na may mga ganon na mga bank transactions, na may mga ganon na mga reported suspicious and covered transactions. At isa pang obserbasyon, Christian, dyan sa pagsampa ng kaso na yan, bakit 4 lang ang kinasuhan sa mga members of Congress? Si Chair, Nainggit yung iba, Luis hindi nadamay Yun na nga. And then si Rep. Percy Sendanya and Rep. Chel Jokno at ako po. Desisyon yun ng committee, yung pagsabpina. Ang pagkakaalala ko, wala pong nag-object sa pagsabpina ng AMLAC records. Wala po. So bakit kami lang na 4? Dahil yung chair is not the committee. And then, the fact na it was Representative Percy Sendanya who moved for the issuance of subpoena
and joined by Representative Jokno, hindi rin naman lulusot yan kung hindi sumang-ayon yung the rest of the committee members. Ako naman, sinuportahan ko lang naman yung move na yan. At hindi lang naman ako yung nag-second. There are several others na nag-second doon sa motion na yan. So bakit siningle out kami? Ano ho ba yung ibig nilang palabasin o ano ho ba yung agenda nila dito? Pero kagaya nga ho ng mga naging manifestations namin kanina, hindi po kami patitinag. Hindi po ito makakaapekto sa amin kasi alam namin na ang layunin dyan ay para ilihis na naman yung usapin. Diversionary tactic na naman ito na akala nila makakaapekto sa amin. Hindi po. Tinuloy ho namin at tinutuloy namin ang proseso.